Aklat ni Ruth, unang kabanata. At nangyari na mga kaarawan ng humatol ang mga hukom na nagkagutom sa lupain. At isang lalaking taga Bethlehem, Judah ay yumaong nakipamayan sa lupain ng Moab, siya at ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na lalaki. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech. At ang pangalan ng kanyang asawa ay Noemi. At ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Mahlon at Chelion, mga Efrateo na taga Bethlehem, Judah. At sila'y naparoon sa lupain ng Moab at nanirahan doon. At si Elimelech na asawa ni Noemi ay namatay. At siya naiiwan at ang kanyang dalawang anak. At sila'y nagsipag-asawa sa mga babae sa Moab. Ang pangalan ng isa ay Orpha at ang pangalan ng isa ay Ruth. At sila'y tumahan doon na may 10 taon. At namatay kapwa si Mahlon at si Chelion. At ang babae ay naiwan ng kanyang dalawang anak at ng kanyang asawa. Nang magkagayoy, bumangon siya na kasama ng kanyang dalawang manugang upang sila'y bumalik mula sa lupain ng Moab, sapagkat kanyang nabalitaan sa lupain ng Moab kung paanong dinalaw ng Panginoon ang kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng tinapay. At siya umalis sa dakong kanyang kinaroroonan, at ang kanyang dalawang manugang nakasama niya, at sila yumaon upang bumalik sa lupain ng Juda. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo yumaon, na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawa nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Ipagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Nang magagayoy kanyang hinagkan sila, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kaniya, hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. At sinabi ni Noemi, kayo'y magsibalik, mga anak ko. Bakit kayo yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong mga asawa? Kayo'y magsibalik, mga anak ko. Magpatuloy kayo ng inyong lakad, sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa. Kung ako'y magkaasawa man ngayong gabi at ako'y magkakaanak man, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo ng magkaasawa? Huwag, mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin. At inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli, at hinagka ni Orpha ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. At sinabi niya, narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kaniyang bayan at sa kaniyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mo ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing. Hatulan ako ng Panginoon at lalo na, maliban ang kamatayan ng maghiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Noemi na mapilit ng pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Sa gayoy yumaon silang dalawa hanggang sa sila'y dumating sa Bethlehem. At nangyari nang sila'y dumating sa Bethlehem na ang buong bayan ay napataka sa kanila, at sinabi ng mga babae, ito ba'y si Noemi? At sinabi niya sa kanila, huwag na niyo akong tawagin Noemi. Tawagin niyo akong Mara sapagkat ginawan ako ng kapait-pait na ng makapangyarihan sa lahat.
Ako'y umalis na puno at ako'y iniwi ng Panginoon na walang dala. Bakit niyo ako tinatawag na Noemi? Yamang ang Panginoon ay nagpatotoo laban sa akin at dinalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Sa gayon nagsibalik si Noemi at si Ruth na Moabita na kanyang manugang nakasama niya, na nagsibalik mula sa lupa ng Moab at sila ay nagsidating sa Bethlehem sa pasimula ng pag-aani ng Sebada. Ruth, 2 kabanata. At si Noemi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Boaz. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, yumaon ka, anak ko. At siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mga ani. At nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Boaz na sa angkan ni Elimelech. At narito, si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, ang Panginoon ay sumainyo nawa. At sila sumagot sa kanya, pagpalaan ka nawa ng Panginoon. Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga ani, sinong babae ito? At ang lingkod na katiwala sa mga ani ay sumagot at nagsabi, siya ay babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab. At kaniyang sinabi, isinasamo ko siyang pamulutin mo ko at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayon naparoon siya at nagpatuloy sa makatibagay mula sa umaga hanggang ngayon. Liban siya nagpahingang sandali sa bahay. Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba naririnigan ako? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba'y biniling ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumurong ka sa mga banga at minom ka sa inigib ng mga bataan. Nang magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kaniya, bakit ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako? Danga ako'y taga-ibang lupa. At si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatalasta sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa. At kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at iyong ina. At ang lupang ipinangnakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo kinakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa ilalim ng mga pakpak niyong iyong kakanlungan. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko. Sapagkat ako'y iyong inaliw at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka, at kumain ka ng tinapay at basain mo ang iyong subo sa suka. At siya umupo sa siping ng mga ani at iniabot niya sa kanya ang sinangag na trigo at siya ay kumain at nabusog at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Boaz sa kanyang mga bataan na sinasabi, pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis at huwag ninyo siyang hiyain. At ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis at iwan ninyo at pamulutin siya at huwag ninyong hiyain siya. Sa gayon namulit siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw.
at kanyang hinampas yung kanyang napamulot at may isang epa ng sebada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang napamulot. At kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya nabusog. At sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, "Saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalain nawa iyong lumingap sa iyo." At itinuro niya sa kanyang biyanan kung panino siya gumawa at sinabi, "Ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz." At sinabi ni Naomi sa kanyang manugang, "Pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay." At sinabi ni Naomi sa kanya, "Ang lalaking niyaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin." At sinabi ni Ruth na Moabita, "Oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani." At sinabi ni Naomi kay Ruth na kanyang manugang, "Mabuti anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid." Sa gayoy, nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Boaz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sebada at pag-aani ng trigo, at siya'y tumahang kasama ng kaniyang biyanan. Ruth, 3 kabanata. At sinabi sa kanya ni Naomi na kanyang biyanan, "Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng kapahingahan na ikabubuti mo? At ngayon wala ba rito si Boaz na ating kamag-anak na ang kanyang mga alila ay siya mong kinasama? Narito, kanyang pahahanginan ng sebada ngayong gabi sa giikan. Maligo ka nga at magpahid ka ng langis at magbihis ka at bumaba ka sa giikan, ngunit huwag kang pakilala sa lalaki hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari, paghiga niyan na iyong tatandaan ng dakong kanyang hihigaan, at ikaw ay papasok at iyong alisan ng takip ang kanyang mga paa, at mahiga ka, at sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin." At sinabi niya sa kanya, "Lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin." At siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa buong iniutos sa kanya ng kaniyang biyanan. At nang si Boaz ay makakain at makainom, at ang kanyang puso'y maligayahan, siya'y yumaong nahiga sa dulo ng bunto ng trigo, at siya'y naparong marahan at nalisan ng takip ang kanyang mga paa, at siya'y nahiga. At nangyari sa hating gabi na ang lalaki ay natakot at pumihit, at narito isang babae ay nakahiga sa kanyang paanan. At sinabi niya, "Sino ka?" At siya ay sumagot, "Ako'y si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo nga ang iyong kumot sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak." At kanyang sinabi, "Pagpalain ka naman ng Panginoon, anak ko. Ikaw ay nagpakita ng higit na kagandahang loob sa huli kaysa ng una, sa hindi mo pagsunod sa mga bagong tao maging sa dukha o sa mayaman. At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Gagawin ko sa iyo ang lahat na iyong sinasabi, sapagkat buong bayan ng aking bayan ay nakakalam na ikaw ay isang babaeng may bait. At tunay nga na ako'y kamag-anak na malapit. Gayunman ay may kamag-anak na lalong malapit kaysa akin. Maghinday ka ngayong gabi at mangyayari sa kinumbagahan na kung kanyang tutuparin sa iyo ang bahagi ng pagkakamag-anak ay mabuti. Gawin niya ang bahagi ng pagkakamag-anak. Ngunit kung di niya gagawin ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo, ay gagawin ko nga ang bahagi ng pagkakamag-anak sa iyo. Kung paano ang Panginoon ay nabubuhay,
Mahiga ka nga hanggang kinaumagahan. At siya'y nahiga sa kanyang paanan hanggang kinaumagahan. At siya'y bumangon umaga bago magkakilala ang isa't isa. Sapagkat kanyang sinabi, huwag maalaman na ang babae ay naparoon sa giikan. At kanyang sinabi, dalhin mo rito ang balabal na nasa ibabaw mo at hawakan. At hinawakan niya. At siya tumakal ng 6 na takal na sebada at isinunong sa kanya at siya ay pumasok sa bayan. At nang siya ay pumaroon sa kanyang biyanan, ay sinabi niya, ano nga anak ko? At isinaysay niya sa kanya ang lahat na ginawa sa kanya ng lalaki. At sinabi niya, ang 6 na takal na sebadang ito ay ibinigay niya sa akin sapagkat kanyang sinabi, huwag kang pumarong walang dala sa iyong biyanan. Nang magkagayoy sinabi niya, maupo kang tahimik anak ko, hanggang sa iyong malaman kung paanong kararatnan ng bagay. Sapagkat ang lalaking iyon ay hindi magpapahinga hanggang sa kanyang matapos ang bagay sa araw na ito. Ruth, 4 na kabanata. Si Boaz ngay sumampa sa pintuang bayan at naupo siya roon. At narito, ang malapit na kamag-anak na sinalita ni Boaz ay nagdaan sa laking niya o sinabi niya, oy, Kwan, lumiko ka, maupo ka rito. At siya'y lumiko at naupo. At siya'y kumuha ng 10 lalaki sa mga matanda sa bayan at sinabi, maupo kayo rito. At sila'y naupo. At sinabi niya sa malapit na kamag-anak, pinagbibili ni Naomi na bumalik na galing sa lupain ng Moab ang bahagi ng lupa na naging sa ating kapatid na kay Elimelech. At aking inisip na ipahayag sa iyo na sabihin, bilhin mo sa harap nilang nakaupo rito at sa harap ng mga matanda ng aking bayan. Kung iyong tutubusin, ay tubusin mo. Ngunit kung hindi mo tutubusin, ay saysayin mo nga upang matalastas ko. Sapagkat wala nang tutubos na iba paliban sa iyo, at ako ang sumusunod sa iyo. At sinabi niya, aking tutubusin. Nang magkagayoy sinabi ni Boaz, anumang araw na iyong bilhin ng parang sa kamay ni Naomi, ay marapat na iyong bilhin din ang kay Ruth na Moabita, na asawa ng namatay, upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana. At sinabi ng malapit na kamag-anak, hindi ko matutubos sa ganang akin. Baka masira ang aking sariling mana. Iyon ang aking matuwid ng pagtubos, sapagkat hindi ko matutubos. Ito nga ang kaugalian ng unang panahon sa Israel tungkol sa pagtubos at tungkol sa pagpapalit, upang patutuhanan ang lahat ng mga bagay. Hinuhubad ng isa ang kanyang pangyapak at binibigay sa kanyang kapwa, at ito ang paraan ng pagpapatutuo sa Israel. Sa gayoy, sinabi ng malapit na kamag-anak kay Boaz, bilhin mo sa ganang iyo. At hinubad niya ang kanyang pangyapak. At sinabi ni Boaz sa mga matanda at sa buong bayan, kayo'y mga saksi sa araw na ito na aking binili ang lahat ng kay Elimelech at lahat na kay Chelion at kay Mahlon sa kamay ni Naomi. Bukod dito ay si Ruth na Moabita na asawa ni Mahlon ay aking binili na maging aking asawa upang ibangon ang pangalan ng namatay sa kanyang mana, upang ang pangalan ng namatay ay huwag mahiwalay sa gitna ng kanyang mga kapatid at sa pintuang bayan ng kanyang dako. Kayo'y mga saksi sa araw na ito. At ang buong bayan na nasa pintuang bayan at ang mga matanda ay nagsabi, kami ay mga saksi. Gawin ng Panginoon ang babae na pumapasok sa iyong bahay na gaya ni Rachel at gaya ni Leah, na silang dalawa ang nagtatag ng sangbahayan ni Israel. At maging makapangyarihan ka sa Ephrata
at maging bantog sa Bethlehem. At ang iyong sambahayan ay maging gaya ng sambahayan ni Phares na ipinanganak ni Tamar kay Judah sa binhi na ibibigay ng Panginoon sa iyo sa batang babaeng ito. Sa gayoy kinuha ni Boaz si Ruth at siya naging kanyang asawa at siya sumiting sa kanya at ipinagpaglihi ng Panginoon at siya nanganak ng isang lalaki. At sinabi ng mga babae kay Noemi, pagpalain ka nawa ng Panginoon na hindi ka biniyaan sa araw na ito na mawala ng isang malapit na kamag-anak at maging bantog nawa ang kanyang pangalan sa Israel. At siya'y magiging sa iyo ay isang tagapagsauli ng buhay at tagapagkandili sa iyong katandaan, sapagkat ang inyong manugang na nagmamahal sa iyo ay nagkaanak sa kanya at siya mahigit pa sa iyo kaysa 7 anak. At kinuha ni Naomi ang bata at inihilig sa kanyang kandungan at siya naging yaya. At nilagyan ng pangalan ng mga babaeng kanyang kapitbahay na sinasabi, may isang lalaki na ipinanganak kay Noemi at tinawag nila ang pangalan niya na Obed. Siya ang ama ni Isay na ama ni David. Ito ang mga lahi ni Phares. Naging anak ni Phares si Hezron. At naging anak ni Hezron si Ram. At naging anak ni Ram si Aminadab. At naging anak ni Aminadab si Nahason. At naging anak ni Nahason si Salmon. At naging anak ni Salmon si Boaz. At naging anak ni Boaz si Obed. At naging anak ni Obed si Isay. At naging anak ni Isay si David.